Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito ng kapitan, hindi niya napigil ang mapasuray-suray muli. Halatang malaki ang epekto ng pangyayaring ito sa kanya kaya hindi siya makarecover ng ilang sandali. Ito ay isang bagay na madaling maisip, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, marami ng mga disipulo ang sumuko sa Han Sanchen. Kaya, natural lang na mabaygo ang mga sikat na tindahan. Ngunit ang problema ay, kung ano ang maaari mong isipin at kung ano ang maaari mong tanggapin ay madalas na dalawang magkaibang bagay sa huli. Nabigo ang sikat na tindahan. Para sa kanila, ang sikat na tindahan ay ang kanilang pinakamataas na antas ng pagkakaroon, para sa kanila, ito ang kanilang walang hanggang tore ng immortalidad, kung saan kaya nilang harapin ang lahat ng panganib at lahat ng emerhensya. Ngunit, ito ay gumuho ngayon. Ang kastilyo sa aking puso ay ganap na nawala, nag-iiwan lamang ng isang lugar ng mga balahibo ng manok, isang lugar lamang ng pag-abandona at pagtataksil. Isang sikat na tindahan, talagang, bagsak talaga. Sa katunayan, mayroon na siyang sagot, ngunit ang dahilan kung bakit kailangan pa niyang magtanong ay simple, talagang ayaw niyang gawin ito. Walang sumagot sa kanya, tanging ang walang pakialam ng ngiti ni Han Sanchen, at lahat ng mga disipulo ay malamig na nakatingin sa kanya. Bumagsak sa lupa ang kapitan na may malakas na kalabog. Bakit? Paano nangyari ito? Ang kapitan ay hindi makalaban, at siya ay medyo baliw. Lahat, makinig sa akin, ang sikat na tindahan ay ganap na nabigo, at ang iyong may-ari ay iniwan ka at piniling tumakas. So, yung mga nagdi-disarm, yung mga sumuko, pwede na agad ibaba yung mga armas at umalis dito. Nang marinig ito, halos walang sino man sa daan-daang sundalo ang nag-atubili, at lahat sila ay direktang itinapon ang mga sandata sa kanilang mga kamay. Gumawa din ng daan ang mga alagad para sa isang daanan. Sumulyap ang grupo ng mga tao kay Han Sanchen, at pagkatapos makumpirma na walang balak si Han Sanchen na gawin sa kanila, mabilis silang tumakbo palabas sa koridor. Maghintay, biglang nagsalita si Han Sanchen. Huminto agad ang dami ng tao. Lahat ay nanginginig sa takot, halatang sobrang takot. Most of the people in the village are my people now. I have no interest in this place, so, you can live here if you want, but what should you do if you live here? Mayroon na akong grupo ng mga alagad at hindi ko kayang tumanggap ng iba, ngunit ayaw ko, kung hindi kita papatayin, mamamatay ka dahil sa akin. Kaya't bago umalis, pinahihintulutan kitang maghanap sa nayon at magdala ng ilan, hayaan mo ang iyong mga kayamanan upang masiyahan ka sa iyong pagtanda. Mabait ba si Han Sanchen? Mabait, tiyak, ngunit hindi lubos na mabait. Nang gawin niya ito, naawa siya sa mga taong ito na walang mapupuntahan sa hinaharap, ngunit mas nag-aalala siya sa pangkalahatang sitwasyon. Para sa Han Sanchen, mayroon lamang dalawang dulo para sa kaaway, o siya ay direktang papatayin sa pamamagitan ng kanyang sarili, na tinatawag na eradicating the roots. O, bigyan sila ng pagkakataong magsimulang muli. Ang pagkakataong ito ay hindi kasing simple ng pagliligtas sa kanilang buhay gaya ng inaakala, ngunit isang medyo komplikado ngunit mas kompletong pagkakataon sa proteksyon. Minsan naliligaw ang mga tao, siguro dahil sa masamang puso, pero hindi naman laging dahil sa masamang puso. Ang ilan sa kanila ay maaaring pilitin ng mga pangyayari, at ang ilan ay maaaring pilitin ng ilang mga espesyal na pangyayari na pumunta dito at gawin ang mga bagay na hindi nila gustong gawin. Kung hahayaan mo lang sila, maaring kailanganin pa rin nilang bumalik sa kanilang mga dating trabaho sa hinaharap dahil sa kapaligiran at iba pang mga kadahilanan. Ngunit pagkatapos ibigay sa kanila ang karamihan ng pera,
hindi na sila mag-aalala sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, at ang posibilidad na bumalik sa kanilang dating karera ay magiging napakababa. Lahat ay nakaranas ng mga taon ng digmaan at ang binyag ng buhay at kamatayan. Sa katunayan, mas alam nila kaysa sa karamihan ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng mapayapang buhay, maging praktikal at masaya, kaya kung pinahihintulutan ng mga kondisyon, mas nanaisin nila ang ganoong uri ng pagiging simple kaysa sa mga ordinaryong tao, dalisay na buhay. Sa ganitong paraan, ang grupong ito ng mga tao ay hindi magiging madali upang bumalik sa lumang negosyo, at ito ay tiyak na magiging isang balakid sa muling pagsasaayos ng mga sikat na tindahan. Siyempre, kahit hindi na reorganize ang mga sikat na tindahan, at least mababawasan ang dominasyon dito. Malapit ang Yetian City, pagkatapos ng lahat, maaari itong ituring na isa sa mga komersyal na lungsod ng Han Sanchen. Nag-invest si Han Sanchen ng napakaraming pera para itayo ito, umaasa siya na sa hinaharap, ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay darating upang magnegosyo ng masaya, sa halip na ang mga gang na ito, pagkaalis ng mga tao, naging bandido sila at nagdulot ng maraming kaguluhan sa kanilang paligid. Kaya, ito ay hindi lamang para sa grupong ito ng mga tao, ngunit higit pa para sa aking sarili. Nang marinig ang mga tagubaylang ito mula kay Han Sanchen, bahagyang nagulat ang isang grupo ng mga tao, akala nila pinigilan sila ni Han Sanchen dahil baka nagbago na ang isip niya o ano. Ngunit nang marinig nila ang inayos ni Han Sanchen, isang grupo ng mga tao ang nagulat at medyo kinilig. Kumpara sa karamihan ng mga nanalo, ang Han Sanchen ay itinuturing na mabait at matuwid, hindi niya itinaboy ang mga aso sa mga eskinita sa likod, ngunit sa halip ay binigyan sila ng isang tiyak na pakiramdam ng kaluwalhatian at kayamanan. Sa pag-iisip nito, may nanguna at yumuko ng malalim patungo sa Han Sanchen, "Sir, totoo ba ito? Ano ang pagkakakilanlan ng aking Panginoon?" Ang sinasabi niya ay kusang dumarating at hindi matatanong. "Yes, you can follow my master's words, we guarantee na walang makikialam sa inyo." Pagkarinig nito, lahat ay tumango at nagpahayag ng pasasalamat. "Kung ganoon nga, kung gayon, magpapasalamat kami sa iyo, Ginoo. Oo, ayaw natin dito, pero madalas napipilitin tayo, kapag may pera tayo, natural na mag-e-enjoy tayo sa buhay ng tahimik. Oo, inabando na tayo ng sikat na tindahan, may bago na tayong buhay, kahit na gusto ng sikat na tindahan na i-recruit tayo in the future, hinding-hindi pwede. Malalayo pa tayo dito. Pupunta ako sa Yetian City. Ang Yetian City ay isang lugar para sa mga matatanda, orihinal, nag-aalinlangan pa rin ako tungkol sa buhay doon. Pagkatapos ng lahat, sa aking puso, ang mga sikat na tindahan ay ang pinakamatibay na pag-iral, ngunit ngayon ay tila ako ay isang palaka sa balon. Oo, palaka din ako sa balon, gusto ko din pumunta sa Yetian City, napag-isipan ko na, magiging commoner na ako sa Yetian City simula ngayon, kung may magagawa pa ako in the future, it would be good to do some business. I think I should stay away from here. I am tired of living in the war for so many years. For me, find a place to retreat may actually be a better choice." Ngumiti ng mahina si Han Sanchen at tumango, maaari niyang tanggapin ang alinman sa mga pagpipiliang ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang ambisyon, hanggat ang grupong ito ng mga tao ay hindi na maibabalik sa hinaharap, kung gayon ang lahat ay magiging matatag at ang lahat ay uunlad sa maayos na paraan. At ang pagiging handa na pumunta sa Yetian City ay tiyak na mas mabuting bagay para sa Han Sanchen. Sa mas maraming tao, ito ay malinaw na magiging mas kapaki-pakinabang para sa parehong lakas paggawa at sa hinaharap na operasyon ng negosyo ng buong lungsod. Tiyak na tinatanggap ito ni Han Sanchen, ngunit hindi niya pipilitin ang sinuman na pumunta sa kanya. "Sige, pumunta na kayong lahat," tumango si Han Sanchen. "Pahalagahan ang pinaghirapang buhay. Ngayon, makakaligtas ka sa ilalim ng aking kutsilyo, ngunit maaaring hindi ka kasing swerte ngayon, hindi ako nagsasabi sa iyo ng malalaking salita para linlangan ka, lahat kayo ay mga taong nakaranas ng digmaan, at dapat mong malaman kung gaano kalupit ang digmaan." Sa katunayan, kayang patayin ni Han Sanchen ang daan-daang sundalong naruroon gamit ang isang espada. Masyadong mababa ang antas ng mga taong ito para sa kanya at madali silang patayin. Gayunpaman,
Ang layunin ng pag-recruit ng mga tropa ay upang magplano at ganap na masira ang istruktura ng organisasyon ng kaaway nang hindi pumatay ng sinuman. Ito talaga ang pinakaangkop na paraan. Ang pagpatay ng isang tao ay madali, ngunit ang pagpatay ng isang tao para pumatay ng isang tao ay mas mahirap. Kapag nalaman ng may-ari ng nayon na hindi pinatay ang taong iniwan niya, ngunit pinaalis ni Han Sanchen sa ganitong paraan, magagalit ang lalaking iyon at mababaliw siya. At ito mismo ang epektong gusto ni Han Sanchen. Ano naman sayo? Natapos ni Han Sanchen na paalisan ang grupo ng mga tao at ngayon ay tumingin sa absent-minded na kapitan. Biglang bumalik sa katinoan ang kapitan nang sumigaw si Han Sanchen, Ano? Muli siyang tumingin sa mga kapatid sa paligid niya, walang natira, at lalo siyang nataranta. Anong gusto mo? Ngumiti si Han Sanchen, hindi ito ang gusto ko, kundi ang gusto mo. Maaari kang lumaban at mapatay ko, o, tulad ng iba, kumuha ka lang ng ilang bagay at umalis dito. Ay, pwede ko din ba? Ginawa ko lang sayo, hindi makapaniwala ang kapitan, kanina pa siya nagpapakita ng kapangyarihan sa harap ni Han Sanchen. Sa tingin mo ba napakaliit kong tao? Pero, wala akong alam, kahit umalis ako dito, hindi ko na alam ang gagawin ko. Medyo natarante si Captain, kasi noon pa man ay nananalig siya sa mga sikat na tindahan, kaya ngayong bumagsak na ang kanyang pananampalataya, hindi niya alam kung ano ang ginawa ko, bigla kong naramdaman na madilim ang kinabukasan. Can I make a request? Request? Ano ang request mo? Pwede ko bang hilingin na isama mo ako? Nang matapos magsalita ang kapitan, dali-dali siyang lumuhad sa harap ni Han Sanchen, hindi ako nagmamakaawa na maging apprentice mo, ngunit gusto kitang pagsilbihan. I am just a martial artist. I don't understand anything. I have been pursuing something all my life, gayunpaman, ngayong huminto na ang paghahabol na iyon, ako ay labis na naguguluhan. Sinulyapan ni Han Sanchen ang kapitan, maiintindihan din niya ang ganitong uri ng tao na nahuhumaling sa ilang kadahilanan. Kakaiba ito, ngunit ito ay totoo. Parang may mga taong buong buhay nilang nagsusumikap ay biglang wala ng trabaho, hindi sila kasing saya o relaxed gaya ng iniisip ng mga ordinaryong tao. Sa kabaligtaran, siya ay hindi komportable sa buong katawan, at ang kanyang katawan ay magdurusa sa ilang mga problema bilang isang resulta. Sa katunayan, para sa Han Sanchen, hindi imposibleng magdagdag ng isa pang tao. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang tanggapin ang mga ito ay ang mga taong sumusunod sa kanya ay hindi pa nakikitungo sa ngayon, at ang pagdaragdag ng isa pang tao ay palaging nakakagulo. Pangalawa, ang mahigit 100 katao noong panahong iyon ay hindi gaanong nakatulong sa kanya, kaya naman ang pagsasamantala sa pagpapaalis sa mga taong iyon at pagsasabing hindi niya tatanggapin ang iba ay maaaring maging mas tapat sa mga taong naging alagad niya. Dahil itong mga taong ampon ay alam na sila ay may mga antas at nakahihigit sa iba. So, isinantabi lahat yan, actually hindi naman ganun kahirap samahan yung taong nasa harap mo. Sa pag-iisip nito, hindi direktang sumang-ayon si Han Sanchen, sa halip ay tumingin sa iba pang mga disipulo na naruroon. Nasabi na niya na ang iba ay hindi maaaring maging mga alagad niya, kaya dapat tapusin ang dula hanggang sa wakas. Natural na humingi ng kanilang mga opinyon, at kasabay nito, maaari din itong lubos na matugunan ang pagnanais ng mga taong ito na igalang. Tingnan mo, ang marangal na Panginoon ay gustong tanungin ang lahat para sa kanilang mga opinyon, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nirerespeto sila ng amo, kaya sa ganitong uri ng kaguluhan, isang araw sa hinaharap, hindi maiiwasang magkakaroon ng higit pang pangunguna sa espasyo, pag-unlad, kalayaan, at iba pa na mas malakas sa ibang lugar. Master, kilala ko rin ang taong ito. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation level, palagi siyang tapat sa kanyang trabaho. Kung kulang ka sa isang handyman, maaari mo siyang isaalang-alang. Oo, sa katunayan, lahat ay walang gaanong pagtutol. Kahit na ang lahat ay hindi masyadong pamilyar sa isa't isa, lahat sila ay nasa parehong departamento, kaya natural na mayroon pa rin silang ilang mga damdamin sa ilang mga antas. Imposible para sa kanila na magsabi ng napakaraming hindi kas-iya siyang bagay sa harap ng iba. Tsaka, ang ugali ni Han Sanchen kanina ay halatang halata, ibig sabihin, kahit na ang taong ito ay naging disipulo ni Han Sanchen tulad nila, ang kanyang posisyon ay hindi maglalagay sa panganib sa mga taong ito na naruroon.
So, pumayag ka? Tanong ni Han Sanchen. Sa totoo lang, para kay Han Sanchen, selfishly niya pa rin gustong tanggapin ang lalaking ito. Bagamat ang lalaking ito ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa kanyang harapan ngayon lamang at nasaktan siya, hindi ito isinapuso ni Han Sanchen, sa isang tiyak na lawak, siya ay pinaglaruan na parang tanga ni Han Sanchen, sa teorya, hindi ba kailangan ni Han Sanchen ang mga ganyang katangahan? Gayunpaman, mayroon siyang isang bagay na mas mahusay. Iyon ay ang gawin ang iyong sariling bagay ng matapat. Hayaan ang taong ito na pangunahan ang mga tao na kabkuban ang Suying Xia dito, at ilulunsad niya ang pag-atake mula sa simula hanggang sa katapusan ng misyon. Sa katunayan, ang isang bahagyang mas matalinong pinuno ng koponan ay madalas na magpapadala ng mga tao upang tumingin sa labas paminsan-minsan kahit na wala sila sa site. Ang dahilan ay napakasimple, ang sitwasyon ng labanan sa labas ay mahalaga sa kanilang opensa dito. Kung mananalo ang labas, maaari silang maging tamad, o maglunsad ng pangkalahatang pag-atake at manalo ng sabay-sabay. Kapag natalo ang labas, maaga rin silang makapaghanda para hindi direktang itapon. Pero ang galing talaga ng lalaking ito, siya ay umaatake na parang hanggal na asno, ganap na nagbibingi-bingihan sa mga nangyayari sa labas ng bintana. Para kay Han Sanchen, minsan kailangan niya ng mga alternative talents. Ang isang pangkat ay may napakalaki at komplikadong sistema, kung minsan ang bawat link ay hindi kinakailangang magkaroon ng matatalinong tao, dahil ang mga matalinong tao ay masyadong nag-iisip, at kung minsan sila ay naliligaw ng kanilang katalinuhan. Minsan, marunong din mag-analyze ng sitwasyon ang matatalinong tao para makagawa ng pinakamahusay na pagpipilian para sa kanilang sarili, pero minsan ang mga tanga ay hindi. Sa makatuwid, kailangan ni Han Sanchen ang gayong walang ingat na tao, lalo na sa kinabukasan ng Yetian City. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!